Good morning, Pilipinas at mga Pilipino. Ngayon po ay 2 araw na lang Pasko na para sa taong 2025. Mga kababayan ko, lagi lamang isa sa mga problema sa ating bayan ay hindi lamang po kakurakutan, hindi lamang po pagpapatay ng tao, kundi yung karumal-dumal na panggagahasa na ginagawa ng maraming gumagawa niyan mga mayaman. So ngayon, ang ating pag-usapan ay yung matinding nangyari na 5 taon bago nakuha o nailabas ang warrant of arrest laban po sa isang mayor diyan sa Pandi, Bulacan na inakusahan na noong Abril 2019 or April 6, 2019 doon sa Barangay Bagong Silang, Caloocan City ay ang babaeng ito na hindi muna natin pangalanan ay isang minor de edad. At nangyari po ito noong may isang inuman na nangyayari at kasama yung 3 na kasama dyan si Mayor. Ang pangalan ng Mayor ay si Mayor Rico Roque. At ang kanyang mga kapwa akusado na naaresto at nakukulong ngayon sa Northern Police District sa Caloocan City ay si Rinaldo John Rojas Jr. Isa siyang konsihal ng Pandi, Bulacan. At ang isa pang nahuli ay yung kanilang tauhan na si Municipal Aide Rogelio Raimondo or alias Ruel. At sigurado ako na sila'y magpapasko sa loob ng kulungan kahit New Year doon pa rin sa kulungan. Bakit po? Una, non-bailable or walang piyansa ang kasong rape sa minor na biktima nila. Number 2, kahit makakakuha pa ng isang magandang argumento ang kanilang abogado or magandang ebidensya para pasinungalingan ang akusasyon na sila'y ng rape ay o ng gahasa, ay 31 sa December 31 at saka bukas sa December 23, half day lamang ang korte. So, imposible magkakaroon ng pagdidinig para dinggin kung ano man ang motion na maisasampa ng abogado ni Mayor Rico Roque, si Councilor Rinaldo Rojas Jr. at ng kanilang tauhan na si Rogelio Raimondo. So, ngayon, kung magkakaroon man ng hearing para sa pagpiyansa o kung ano man, ay mangyayari lamang yan pagkatapos ng New Year. Siyempre, bilang abogado rin ako dati, kabisado ko diskarte dito. Number 1, una, hindi muna natin pag-usapan kung totoo man o hindi ang akusasyon. Ang pag-usapan natin, ano ang gagawin ng sinumang abogado para maitulungan niya ang kliyente niya na si Pandi Mayor Rico Roque, si Pandi Councilor Rinaldo John Rojas Jr. at yung kanilang tauhan na si Rogelio Raimondo. The best that their lawyer or their lawyers can do is to file a petition for bail. So, ibig sabihin, sa Tagalog pa, magkaroon ng petition for bail. So, ano pang ibig sabihin yan? So, karapatan naman ng mga akusado sa ilalim ng sistema ng batas sa Pilipinas na magsampa ng petition for bail. At ang kasunod na mangyayari, oras na sinampa yan ng isang akusado na walang piyansa, ay magkakaroon kaagad ng hearing, dagli ang hearing. Very brief ang hearing yan. At maobliga ngayon ang piskalya sa pagpresenta ng kanilang ebidensya at patunayan nila na ang ebidensya nila ay malakas sa level na tinatawag na prima facie evidence with reasonable certainty of conviction.
Okay, ganun lamang po ang mangyari. Ngayon, may posibilidad din po yan na political, sabi ni Mayor, ang depensa lang, political na daw yun. Well, kung ako naman tanungin mo, malabo po para sabihin na politika yan. Pero nevertheless, sila ni Mayor po ang may obligasyon magpatunay na hindi yan totoo na reklamo, kundi politika lamang. So ngayon, ito po yan. Pagkatapos mangyari ang rape noong April 6, 2019 sa Caloocan, ay kinasuhan sila ng bata, minor de edad. Ngayon, dahil po sa may pera sila, balita ng aking source na nagsabi sa akin, ay binigyan nila ng pera ang piskalya sa Caloocan City. Kaya, yung reklamo sa piskalya ay tumagal na walang aksyon ang opisina ng piskal. So, kaklasiko sa pamantasan ng lungsod ng Maynila yung isang piskal dyan. Si Prosecutor, Assistant City Prosecutor, Cindy Masangke de Morar. Siguro, deserve naman siguro na tingnan niya kung anong nangyari to. Baka kung sino sa kasama niya gumagawa niya. Ang nangyari nung sinampa nung kaso ng 2019, hindi ako maniwala na may politika sapagkat April ay magkasunod ng eleksyon nga 2022 pero ng 2019 May election pa yon. Anong na ngayon? 2025 election. So walang kinalaman sa eleksyon ngayon yan. So ibig sabihin, diyan pa lang malabo po. Pwede natin sabihin na mayroong posibilidad pero malabo po yung argumento ni Mayor na political lamang po ito. Okay? So nung sinampa ng 2019, may pera sila. Tumatakbo rin konsyal itong si John Rojas. So, tumakbo ang panahon. Walang nangyari sa kaso. May abogado rin tumutulong sa biktima. Pero ang sabi sa akin ng aking source ay talagang wala ring magagawa ang abogado kapag talaga pala sadyain ng prosecutor ay talagang mahirap din kalabanin. Ang problema kasi sa ating sistema ng katarungan dito ay madali po susian ang ating mga opisyal ng bayan. Pagdating po sa usapin ng kaso-kasong krimen, lahat po sa ating sistema nagsimula, dalawang bagay lamang pinagsimulan yan. Nagsimula sa pag-aresto ng pulis o di kaya nagsimula sa pagsampa ng reklamo ng sinumang biktima. Ang proseso na magsimula sa pulis, ang gagawin ng pulis, arestuhin yung tao dahil nahuli sa akto, ayon sa paningin ng pulis, ay may ginawang krimen, kaya may obligasyon ng pulis, kasama ang police investigators nila, na isampa sa prosecutor's office ang kaso. So ngayon, noong 2019, wala pa po yung tinatawag na Department Order number 15 at Department Order number 20 na nilabas ni Boying Remulla sa Department of Justice. Ano po yung Department Order number 15? Ang number 15 po ay nag-uutos na mula sa panahon na yun, actually naaprubahan nitong 2024 lamang, September 2024 lamang, ng Supreme Court, na mula ngayon, ang basihan na ebidensya para tanggapin ng korte ang kasong sinampang krimen ay tinatawag na prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Mamaya ko ipaliwanag yan kung anong ibig sabihin. Anyway, pupunta muna tayo kung anong nangyari sa piskal. So walang nangyari. So nung walang nangyari, mabuti na lang hindi namatayan ng pag-asa ang pamilya ng biktima. At ang kausap dito ng aking source, isa sa mga sources ko dyan ay yung editor at veteranong reporter at veteranong TV reporter na si Mr. Orlan Mauricio, na siya ay may sariling dyaryo sa Malolos, Bulacan, na ang pangalan ay Metro News. Okay?
No, nalaman ni Erlan Mauricio, ayon sa kanyang pagsusuri, na talagang naniniwala sila na yung piskal na humawak ng kaso ay binigyan ng pera, kaya lagi na sa ilalim ang papel ng pagsampa ng reklamo. So, sabi ko kanina, dalawang uri ang pinagsimulan. Sa pulis, kung nahuli sa akto. O di kaya magsampa ng reklamo kung hindi nahuli sa akto. Ang magsampa ng reklamo ay ang biktima. Pero sa kung pulis na nakahuli, tutulungan ng pulis pero biktima pa rin ang magpipirma ng final na reklamo. So, pag-usapan natin, wala ito sa pulis kasi ang proseso dito, hindi nahuli si Mayor ng Pandi, Bulacan na si Rico Roque. Hindi rin nahuli si Councilor Junjun Rojas Jr. At hindi rin nahuli ang kanilang assistant na si Mr. Mr. Rogelio Raimundo. Si Councilor Junior pala ay si Rinaldo Rojas. Okay. Dahil hindi siya nahuli, nagsampa ng kaso ngayon ang biktima. Pagkakalam ko, may abogado siya. Pero problema nito, tumakbo na tumakbo ang panahon. So kung sa Bisaya pa, lumalabay ang panahon. Wa gihapon, bahitabo, ang gihandom nga paglaom para sa hustisya sa atong biktima. So yan ang sinasabi sa mga Cebuano. Kung sa mga Ilonggo pa, nag-agi ang panahon, kakadugay, 5 ka tuig bago makitaan ang dalan sa hustisya. Okay. Pinaparinig ko lang sa inyo para mga Tagalog speaking man kayo, Kapampangan speaking man kayo, kagaya kay Pyra Lucas na aking kaibigan, at kahit Ilocano speaking kayo, at least alam niyo yung mga Filipino dialects. Anyway, napunta ito 5 taon. Walang nangyari mula April 6, 2019. Sabi ko, hindi pwede na politika yan. Kasi ang election sa ngayon ay May 12, 2025. So walang kinalaman. So ngayon, ang nangyayari, nung uminog, kahit paunti-unti, gapang pagong, nagkataon, nagkaroon ng divine intervention. Nakialam ang Panginoong Diyos. Nakialam ang Panginoong Diyos. So, ilagay sa isip ng abogado ng biktima na magsampa ng motion for inhibition. Nagsampa siya ng motion, si judge as a piskal na humawak ng kaso ay umalis sa kaso at para ibigay sa ibang piskal. Ang nangyari, napilitan ang kapal na mukha na nabasag na ng liha. So, hindi ko alam kung saan siya humiram ng makapal na mukha at tumagal. Tumagal ng hanggang mga 4 na taon bago niya binitawan ang kaso. Nung binitawan niya ang kaso, lo and behold, may dumating, may naitalaga na bagong piskal bata pa. At yun po ang sa kanya na itapon sa pagraraffle ang kaso ito. Siyempre, as a matter of course, napakasimpleng kaso lang yan. Kung kayo ay piskalya, titignan lamang ninyo ang ebidensya. Ano bang ebidensya meron dito? Number 1, sigurado ako ng ebidensya na meron dito ay mayroong medical report na magpapakita na sinuri ang batang babae ng doktor. At siyempre lalabas na nabasag ang kanyang hymen. So, either kung hindi man nabasag dati, halimbawa, hindi yan na sa virgin, ay mayroong mga injuries sa gilid ng kanyang, alam nyo na kung ano ibig sabihin. So, ibig sabihin, kung may injuries, isa lang ibig sabihin, naggalaw siya ng lalaki. Pero hindi natin alam kung yung inakusan niya ay mismo sila ang gumalaw. So, iyan ang unang ebidensya natin. Pangalawang ebidensya natin ay yung mismo reklamo ng biktima. So, kung mismo reklamo ng biktima, ano kaya ang reklamo na maipibigay niya? Kung salita lamang, tatayo ba yun? Sagot, tatayo po. Kasi po, sa sistema ng ebidensya natin sa Pilipinas na sinusunod, ay sumusunod po tayo sa tinatawag na rules of evidence. Batas ng ebidensya na nakatalaga yan sa ating kasulatan sa ating korte, na lalo na sa Korte Suprema. Ano po yun? Sa batas ng ebidensya natin,
nagsasabi, at saka sa mga decision din ng Supreme Court natin, nagsasabi na kapag ang babae na po ang magsasalita, na siya'y hinalay o ginahasa, ang ibig sabihin lamang po, malamang na totoo. Hindi natin sinasabi na totoo, sinasabi lamang natin na malamang na totoo. Bakit? Anong paliwanag ng mga desisyon ng Supreme Court sa daming desisyon na lumipas sa loob ng halos mahigit 100 taon? Paulit-ulit na sinasabi ng Supreme Court natin na kapag ang babae ang siyang lumabas para magreklamo na siya'y ginahasa, ito'y magdudulot na matinding kahihiyan sa kanya, sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang pamilya. Kaya, ano ba ang magiging motibo ng isang babae, bata pa, na lumabas para magkwento ng karumal-dumal na pangyayari na makakasira sa kanyang puri? Walang iba na magtutulak sa kanya ng ganon, kundi katotohanan lamang. Dagdag pa niyan, so kung ganon ang nangyari, napapaloob na po, magkaroon na po ng prima facie evidence na guilty si Mayor Rico Roque, si Councilor Raimundo Rojas Jr., at sino pa yung kanilang assistant nila na si Rogelio Raimundo. Si Rinaldo Rojas ang konsulor. Tapos si Rogelio Raimundo ang tauhan nila. So, ibig sabihin, pinapaliwanag ko sa inyo na magkakaroon na ngayon ng matinding ebidensya kasi babae po nagsasalita. Ano pa ang nakita ninyo rito? Nakita ninyo rito yung sirkumstansya kung saan ang inaakusahan ay isang malaking tao na may kakayahan magbayad, may kakayahan, may poder, mayor, councilor, may kakayahan na gumamit na kung anuman, pwedeng magpapatay ng tao. Pwedeng kahit anong gagawin, na suhulan ang magrereklamo, pwedeng gawin. Ibig sabihin, tanong, the fact na ganun katindi ang inaakusahan at yet nakayanan ng batang babae na magsampa ng reklamo, ibig lang sabihin yan ay tumataas ang antas ng paniniwala sa reklamo ng babae. Kaya tumataas din ang antas ng ebidensya ng sinasabi ng babae. Idugtong mo yan sa medical certificate na nagsasabi nga siya nga ay nagalaw ng lalaki. So 3 ebidensya na meron ka. Unang ebidensya, medical certificate na nagalaw siya ng lalaki. Number 2 na ebidensya, yung siya mismo ang lumabas at nagkwento kung ano nangyari sa kanya na kahit nakakahiya at nakakasira sa kanyang puri ay ginawa niya, kundi wala siyang ibang motibo, kundi paghahabol sa katarungan. Number 3, yung katotohanan na yung kanyang kinasuhan ay mga tao na malalaki sa lipunan, may kakayahan pumatay, may kakayahan magbayad, ay nagpadagdag ng pwersa o lakas sa kanyang ebidensya o sa kanyang sinasabi na siya nga ay ni-rape. So, ganon, with that, wala pong sinumang piskal ang magsasabi na walang probable cause. Sa panahon ng 2019, ang antas po ng binabasihan sa pagsampa ng kaso sa krimen sa korte ay probable cause labang. Probability labang. Malamang na ikaw ang gumawa ng krimen. Yan lamang. Pero sa ngayon, mas mataas na po sa ngayon. So, ang tanong, ang antas sa ngayon po, kailangan may ebidensya na maipakita na sa level ng prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Tanong, mayroon bang prima facie evidence? Bago ko sagutin kung mayroon o wala, nais kong malaman ninyo, mabigyan kayo ng edukasyon, ano po ang ibig sabihin ng prima facie evidence? Ang ibig sabihin po ng prima facie ay ganito. Kung ang ebidensya pagsama-samahin laban sa inaakusahan ay sapat na para sabihin na magiging guilty ang akusado kung hindi magdepensa ang akusado, yan ay prima facie evidence. Yes. Wait. I'm going live. Okay?
So just stay there behind my back. Oh, yan, ditong apo ko kasi nag-istorbo. Hello, say hi to them. Say hi to them. Hello. So Merry Christmas. But anyway, don't do that. That's bad. That's bad. Oh, anyway, dito na tayo ngayon. May prima facie evidence ba? So, ibig sabihin, pinaliwanag. Ano ba, para maintindihan nyo, anong ibig sabihin ng prima facie evidence? Ang ibig sabihin po ng prima facie evidence ay ganito. Example, nahulihan ng pulis ang isang tao na may hawak na baril. Pero wala siyang maipakita na permit to carry outside residence. So, kung ganoon, kung wala siyang maipakita, ibig sabihin, kung wala siyang ebidensya, panlaban, guilty na siya. Yan pong ibig sabihin ng prima facie evidence. So, with this case, ano pang ibang halimbawa? Driver ka, halimbawa, nahuli ka ng pulis, nagmaniho na walang driver's license. Guilty ka ba o hindi? Kung wala kang may pakita ng driver's license, guilty ka na. Sabi sabihin, prima facie evidence na guilty ka na. Pero kung meron kang ebidensya, wait. Kung may ebidensya ka, saka pa lamang kayo mananalo sa korte. Di ba? Ganon pong ibig sabihin ng prima facie evidence. Balikan natin ang kaso nitong minor de edad. Anong sa kanyang sistema? Sabi ko kanina, 3 uri lang na ebidensya. Hindi ko pa nakita ang kaso, pero may 3 uri na ebidensya ako nakita. Medical certificate na hinalay siya o na ginalaw. Sabi natin hindi hinalay, ginalaw o nagalaw. Number 2, kanyang testimonya, nagmatapang pa siya na kahit nakakahiya sa kanya at kanyang pamilya. Number 3 ay yung katotohanan na yung inaakusahan ay mga malalaking tao sa ating lipunan na may kakayahang pumatay, may kakayahang magbayad. At kung ganon, ibig sabihin lamang ay kung hindi totoo ang pinaglalaban ng batang babae, ay hindi na po siya gagawa ng kwento-kwento para lamang patayin siya o para lamang magbayad sa iba at para kasuhan din siya. Di ba? Siyempre may balik na kaso din si Mayor, si Councilor at yung tauhan ng ni Mayor at ni Councilor kung hindi totoo ang sinasabi ng bata. So, sinasabi natin, 2019, April 16, nang pumalit nitong taon lang, ang bagong piskal, nakita ng bagong piskal ang mga ebidensya at inaprubahan niya, pinaaprobahan sa hepe ng Prosecutor's Office ng Caloocan City at sinampa ang reklamo noong June sa Caloocan City RTC. At narapol po ito sa branch ng RTC 121 na hawak ni Judge Maria Rowena Violago Alejandria. Si Judge naman po ay isang klaseng tao o klaseng babae na siya ay author o sumusulat ng libro sa criminal procedure. Sa proseso ng mga ebidensya, proseso ng paghihiring, pagdidinig sa loob ng korte, siya po ay author ng libro na yan. Ibig sabihin, mataas ang level ng kanyang integridad bilang pagsunod sa pagtingin kung ano may ebidensya ba o wala. Next, siya ay nagtuturo rin sa maraming eskwelahan. Kasama ng eskwela ng Polytechnic University of the Philippines. Kasama rin sa iba-ibang school. Ang alam ko, nagtuturo din sa San Beda. Nagtuturo din sa Ateneo at sa kung saan-saan pa. So, ibig sabihin, mataas talaga ang integridad ng judge na ito na nagdesisyon na merong prima facie evidence na guilty si Mayor Rico Roque, Rico Blanco, at saka si Councilor Rinaldo Rojas Jr. at yung kanilang tauhan na si Mr. Ruel Rimondo. So, ganoon. Nakita natin, ibig sabihin, pasalamat tayo sa sistema na ito, nagpasalamat lamang tayo dahil dumating yung bagong piskal. Kung hindi sa bagong piskal, wala na. Mababaon sa limot na lamang ito yung paghahabol ng katarungan ng batang babae ito. So, ladies and gentlemen, with that, siguro may karoon tayo ng follow-up. Ang dagdag ko lang dito na follow-up, na ayon kay Mr. Orlan Mauricio, na dating editor ng People's Tonight. Magkasama kami editor sa People's Journal Tonight. At dati siyang reporter
ng PTV o kaya sa RPN9 sa TV, reporter dati. So ngayon, ibig lamang sabihin ito, sinabi niya na pumunta sa kanya, nagreklamo ang mga kamag-anak ng biktima. At nagreklamo sila sapagkat binigyan pa ng special treatment. Special treatment si mayor, si councilor, at saka yung tauhan nila doon sa kulungan sa Caloocan City. So, kinumpronta nila yung pulis ng Caloocan at nangako naman ang hepe ng Northern Police District na walang mangyayari na special treatment or VIP treatment sa mga akusadong ito. So, sinisiguro niya na kung ano ang kanilang pagtingin at pagtratar sa mga ibang akusado na nakapiit sa kanila ay ganun din ang ibibigay nila na antas ng treatment kay mayor at kay councilor at yung kanilang tauhan. So, nais ko lang din ibigay sa yung impormasyon. Walang kamalay-malay yung mayor. Akala nila nabayaran na nila ay parang wala lang sila. Hindi nila nalaman na naiangat na pala sa korte yung kaso. At kaya naghalugog, nagtrabaho ang CIDG ng Northern Police District kasama ang Bulacan PNP at lumusob sila noong December 18 o Huwebes. Lumusob sila sa Amana Water Park Resort Hotel sa Santissimo Street sa Bagong Barrio, Pandi, Bulacan na pag-aari naman ni Mayor Roque. Mayor Rico Roque. Hoy Mayor, bago ako tumuloy. Mayor, paano ka naging yumaman ng ganito? Kung hindi ka naging mayor, hindi ka naging yumaman ng ganito. Ha? Ganun lang kasimple. Ibig sabihin po, kurakot ka po na mayor. Bahala ka kung kasuhan mo ko ng libel o hindi. Tapos, ang nagbigay ng assurance sa mga pamilya na biktima na hindi mabibigyan ng special treatment si Mayor Rico Roque at Councilor Raimundo Rojas Jr. na sabihin, siya nagbigay ng assurance na walang special treatment na mangyayari. Tapos, sa ngayon ay nakapiit ang tatlo sa City Jail ng Caloocan. Kung saan dating City Jail, dating warden diyan si Gerald Kitalig Bantag. Okay? So ngayon, umaasa tayo na gugulong na kagad ang kaso nito. So sabi dito sa records ng kaso, June 13, 2024 ay naisampa na ng bagong piskal ang impormasyon sa RTC ng Caloocan. Lo and behold, sa loob ng korte, meron ding tinatawag na mga scalawags. So, ang tagal bago aksyonan ni Judge. Ibig sabihin, hindi nakita ni Judge ang kasong ito na raffle papunta sa kanya noong huli na lamang. Kaya inaksyon na rin noong November 11, 2024 at pinalabas niya 2 counts of rape sa ilalim ng Article 266-A ng Revised Penal Code. At ang criminal case number ay 126653 at 126654. So, pinalabasan kagad ng warrant of arrest ni Judge Biolago Alejandria. So, nung pinalabasan at nahuli nung nakaraang Miyerkules ng NCRPO, sabi ng NCRPO, no? Ibig sabihin, nahuli siya doon sa nagkaroon po kasi ng Christmas party sa mga PWD at saka senior citizens doon po sa Pandi, Bulacan. So, at least, susubaybayan natin ang kasong ito at babalik tayo mamaya, magbablog ako patungkol naman po sa napaka-urgent talaga. Emergency talaga ang problema natin sa budgeting natin, sa budget law natin para sa 2025. So, shout out kay Jacques Demolay, tapos kay Mern Gomez, tapos kay Domingo Ortega, tapos ng mga Hadisat Tapiro, tapos Tiger Lily. Siyempre, matagal ko nang kilala si Vad, no? Matagal na kami magkakilala. 20 years, 30 years ago pa, makakilala na kami niyan. I know him and he knows me. Ganun lang kasimple. We are all
she is a very integrable man. Ngayon, hindi ko lang alam kung anong pagtingin niya sa akin. Ma-integrated ba ako? Sigurado, tingin ko. Kasi wala naman akong ginawang masama. So, Mern Gomez, keep up the good work, sabi niya. Dominador Ortega, siya pala nagsabi na si Bad ay hindi rin nabayaran. So, tapos si Hadasa Tapiro, Shalom, Orlan Sabay, morning, Doc. Dominador Ortega, salute ako kay Attorney General at kay Attorney Insurrecto dahil matapang at hindi nababayaran ng mga politiko. Yes, that's true. To tell you the truth, tauhan po ni Romualdez ay lumapit sa akin para mag-vlog ako pabor sa kanya. Wala, I flatly denied it. So, Jigger Riarte, good day, General Toto Kausi. Ray Amor, siya siyang wapo, apaw. Sabi niya, ako daw gwapo, at saka kalbo, at katulad ni Bantag. O di ka, mana kay Bantag, liwat ni Bantag. Ray Amor, kung ano ba ang iyong motibo rito, welcome, pakinig ka. At masasaktan ka talaga kung ang iyong idol ang aking matitira dito. Kaya, klaro ko lang sa inyo ha, wala po akong kinakampihan pag gumawa ng masama, Duterte, at kaya natitirahin. Minuto ko pa si Duterte noong 2016 election. Tandaan nyo yan. Pero that does not mean to say that I will not strike him whenever the iron is hot about his crimes and other things that he did. Kasama rin si Sara Duterte. Siyempre, kung ako natanongin mo, totoo lang binulsa po ni Sara Duterte ang pera. Okay? Wala nang ibang marami pag-usapan. That's how simple the case of impeachment should be. But the problem is, they are making it complicated. Yung mga naunang sampa, na pangalawang nagsampa, at saka pangatlong nagsampa. Na unfortunately, inendorso pa nung kaklase ni Attorney Danilo Pilayo na si Congressman Gabriel Burdado. So, Anicia Lorenzo, tapos Jano Robles, kung ebidensya ay fabricated or hearsay, ay hindi na yan fabricate. Alam mo, I want to educate you, hindi po lahat ng hearsay ay pwede nyo tanggihan. Marami pong hearsay evidence na totoo. Ha? Tapos, pagdating naman Jano Robles, I want to educate you, sa batas po ngayon, hindi namin pwedeng ilabas ang pangalan ng nagbiktima. Okay? Ganun lang po ang explanation dyan. Batas po yan. So, ayaw ko naman po makulong ako. Okay? So, ngayon, ang sasabihin ko lang sa iyo, gusto ko ipaliwanag sa inyo, ang lahat na ng hearsay ay masama. Hindi po. Una, mayroong exemption sa pagdating sa batas ng ebidensya na ibang hearsay ay matatanggap na ebidensya. Pangalawa, lahat po ng hearsay ay hindi mo pwede sabihin na hindi totoo. Bakit po? O, tanongin kita. Pag ikaw, Jano Robles, kiniklaim mo na ang tatay mo ay si Mr. Robles. Kiniklaim mo, halimbawa lang, hindi naman ito totoo, kundi halimbawa lang. Ang kinaso sa iyo ay, halimbawa, sinabi mo na anak ka ng tatay mo, di ba? May pangalan. Pero wala kang birth certificate. Hearsay ngayon, ang salita mo na anak ka ng tatay mo. Wala kang birth certificate eh. Pero kung totoo naman yan, that means to say, even if it is hearsay, if it were the truth, we have to respect it. So ano ngayon ang panlaban mo sa hearsay? Panlaban mo, mula po nung bata ay inalagaan ako ng tatay ko. Binigyan niya po ako ng suporta hanggat sa lumaki ako ngayon. Pinag-aral niya ko. Yan mga pang-counter evidence ngayon. Okay? So ngayon, meron naman ibang sitwasyon na maraming anak, maraming bata dito sa sa Pilipinas na nakalagay kung sino ang tatay niya kasi may birth certificate siya. So ang ebidensya niya, pag sinabi siya ay anak ni Juan Pedro, at yan naman nakalagay sa kanyang birth certificate, hindi yan hearsay. Pero ang katotohanan, anak siya ng ibang tao, yan ngayon magpapakita na hindi lahat po na hearsay ay hindi totoo. Okay? Tapos mayroong mga exemption sa mga hearsay rule. Ano bang mga ebidensya? Kagaya, bigay ko ng halimbawa, hearsay. Pero kasi wala siya, halimbawa, yung logbook ng gwardiya. Ang gwardiya, kada pasok ng sasakyan sa gate, nililista niya kung ano ang plate number, ano ang pangalan ng sasakyan, at nilagay niya kung kilala niya yung driver, ilalagay niya yung driver. At kung anong oras, anong petsa pumapasok. Okay? Ganon. Ngayon, gagamitin ngayon sa korte yung logbook. So ngayon, kung logbook lang gamitin mo, hearsay yan.
kailangan natin ipakita na matatanggap na ebidensya. So paano? Tinitreat mo ilagay mo ang katibayan na talagang official logbook siya ng halimbawa NBI. So pag mapatunayan na siya na siya ay official logbook ng NBI, the rest is history. Nang ibig sabihin, patunayan din na yung taong pumirma dyan sa logbook ay talagang official na gwardiya ng NBI. At kung gano'n mapatunayan yan, lahat na sasabihin niya kahit wala siya sa korte ay pinapalagay na totoo at hindi hearsay. So, entiendes? That is one example of a hearsay evidence but is accepted as evidence in all courts and in all kinds of quasi-judicial bodies proceedings. Ano pa? Example na mga hearsay na natatanggap na ebidensya. Nasa loob ka, Jano Robles, ng kwarto. Hindi mo nakikita ang kalsada mula sa iyong kinalalagyan sa loob ng kwarto. Pero nakikita mo si Juan sa labas. Nakikita mo si Juan, narinig mo, nakita mo, nasumisigaw. Sabi niya, si Pedro, sinaksak ni Celso, patay. Ngayon, tanong, kung ikaw ang magtitistigo, Jano Robles, sa ganun sitwasyon, hearsay ba yan? Yes, hearsay. Kasi hindi mo naman nakita ang pangyayari. Pero matatanggap siya na ebidensya sapagkat ikaw ay nasa sitwasyon na nakikinig sa salita ng isang tao na pinapalagay sa nature na walang motibo na magsinungaling. At bakit siya magsinungaling? Kasi biglaan salita. Wala pong mga tao na magsisinungaling sa biglaang salita. Nagre-responde lang siya sa kung ano nangyayari. Okay? So marami pa pong ibang example ng hearsay pero natatanggap ng ebidensya. Kagaya ng sabihin ng tao, sabihin ng doktor, ina-attend niya yung pasyente, namatay ang pasyente. Pero bago namatay ang pasyente, nagsabi niya, Dok, si Celso po ang bumaril sa akin, 3 beses niya ko binaril, inabangan niya ako sa kalsada. Tapos nalagutan ng hininga yung pasyente. Ngayon, tanong, matatanggap ba na ebidensya ang sinasabi ng doktor? Sagot, opo, matatanggap na ebidensya kasi po yun ay sinasabi na tinatawag naming exempted sa hearsay rule na dying declaration. Deklarasyon ng isang tao na mamamatay siya ay pinapalagay na totoo. Ganun lamang. Wala naman mamamatay na tao na magsisinungaling. Mamamatay na siya. Kaya ganun po ang rason yan. Okay, naintindihan nyo na? Jano, sino pa yung Enrique sinasabi? Enrique ang name ng akusado. Ay, wala, hindi ko. Ang akusado dito, walang Enrique po rito sa istorya na binigay sa akin. Ang pangalan po si Rico. So, si Rico, baka yan si Enrique. Rico Roque. Tapos, isa si Raimundo Rujas Jr. Ang isa si Rogelio, nakalimutan ko, itong pangalaman ng kanilang tauhan. Si Rogelio Raimundo. Si Rujas pala na councilor, Rinaldo Rujas. Naguluhan tuloy ako. So anyway, Jovita Espeso, good morning. Si Jano Robles, pera mapigilan ng restaurant laban sa akusado. Ay, hindi. Wala na yun, kaya hindi naman mapapaniwalaan. Sa korte po yung desisyon. Kung paniwalaan sila ng korte lahat ng motion, ako hindi naman na lahat ng motion, panalo ko. Depende sa judge yan kung tatanggapin. So, Pyra Lucas, attorney kasuhan ng piskal, ipadisbar na yung nasampahan. O, siyempre, kausapin ko, i-convincing ko yung biktima na sampahan ng disbarment yung si piskal na nagtatago ng kaso. Jape Arante Piñalosa, watching from Quezon. Mayong buntag kaninyong tanan diha sa Quezon, Cebu City. Oscar Jr. Villaroman, yan ang problema, attorney, is the selective implementation of the law. That's the problem really in the Philippines. And you know why I am running for senator? And if in case I'm allowed by the Supreme Court to run for senator, and if God forbids I win, the first project of mine will be the passing into law of a law that calls for the people who should be the only judges who will decide the fate of the accused. Tao na magdesisyon, hindi na yung judge. Kasi ang judge isang tao lang yan, madali po siya susian. Kagaya nito kay Mayor Pandi, pwede pong
lumabas na si judge ay associate. Pwede po. Kasi may kalaban sa pagkamayor at ngayon lamang na-serve at pinilit para mananaig o magkaroon ng kalamangan sa kampanya ang kalaban ni Mayor Rico Blanco. Pwede rin po yan na ganun mangyari. So, Rob River, Cabardo Arado. Kaya nga na, sa level naman ng fiscal, gusto ko magkaroon ng batas na yung tao mismo na pinili na jury na magsiservisyo ng 6 na buwan, papalitan every 6 months, ang magdesisyon sa kada mahuli ng pulis kung kakasuhan o hindi. Para walang susian. Kasi ang fiscal, marami akong alam na fiscal na nagninegosyo sa probable cause noon. Araceli Miyamoto, Danilo Thailand, Judy Batan, Sebastian Sartin Gonzaga, Elvera Risa Arizo, good morning po sa inyo. Si Orland Sabay, morning. Sino pa? Si Tiger Lily, good morning. Si Music Lover, Cassandra Daisy, good morning. Bogsy Cruz, good morning. Tapos si Tessie Isli, good morning. Armando Dongo, salamat ipaliwanag tungkol sa kasong rape. Cassandra Daisy, Nicolay Rusco, good AM, Attorney Toto Kausing. Sana umattend po kayo tomorrow sa Peace Prayer Rally ng Catholic, 9 AM po sa EDSA. Saan ba yan? Alamin ko. Hindi ko kasi alam eh. So alamin ko kung ano i-research ko kung saan ang kung may hearing at naman talaga. Perny Pinto Sr., JD Adaven, tulungan po natin ang mga bata na kailangan ng tulong, Dr. Engineer Kausing. Salamat po. Domingo Ligario, Blessed Sunday, Dr. Engineer Toto, Bunyog Kausing. We pray na ma-resolve ang petition mo sa EC na makonsider na ikaw na di ka nuisance at kasama sa listahan. Opo, salamat po, Papa Doms. JD Adaven, salamat po sa iyong palipad. Gemma Roldan, Katoto Kausing, hindi po ninyo alam. Napakaraming sumusuporta sa iyo. Mabuhay po kayo. Tuloy po laban para sa katotohanan. Salamat po sa pagsasabi ng ganun. Nakakabuhay ng loob. Sa Cora 35, good morning po. Kikumaan, good evening, Toto. Musta po si Kibulok? Si Kibulok, hindi na disqualify. Pinayagan ng Comelec tumakbo. Wala tayong magagawa. Manong Bello, magandang umaga po, Idol. Sa Cora 35, Kikumaan, good morning. Jimmy De Vera, good morning po, Engineer Toto Kausing. Kaya natin to. Agnes De Quiros, always watching. Kabunyog from Naga City. Ay, marhay na aga, mga Bicolano, kasi sa inyo ako sumasandal. Ang laking pag-asa na kung tatakbo ako at payagan ako tatakbo, isa sa aking pinakasandalan ay mga Bicolano. Sa Camarines Sur, Camarines Norte, sa Albay, sa Sorsogon, at Masbate. Yan po, kasi silang una, dyan po ako sumali sa Bunyog, pagkakaisa. Ang Bunyog kasi salitang Bicol yan. Magkasama kami ni Attorney Enzo Recto dyan. So, Ray Bernardo Minjola, Zacora 35, Manolo Bello, tapos Rob River, Cabardo Arado, tapos Benz Pineda, kumusta po doktor? Okay lang po, Sir Benz. Gia, tapos sino pa? Pasalamat at Diyos sa mga kakampi ko. So, lalabas na po ako ng babati na lang ako sa inyo na mabilisan. Okay. So, mamaya, bago siguro tanghali, magbablog ako patungkol naman sa budget. Okay? Abangan nyo po. Hanggang dyan lang muna tayo. Ha? Na imbaga-bigat sa mga kapsat ko, mayap-abak sa mga kabalin, sa mga waray-waray, maupay nga aga, sa mga taga-Bohol, taga-Cebu, maayong buntag, sa lahat ng mga Ilonggo, maayong aga, mga Karaya, mayad nga aga, sa lahat sa Mindanao. Kasi karamihan dyan, Cebuano speaking, maayong buntag kaninyong tanan. Diyan sa Zamboanga City, kasi ang salita dyan ay Chabacano, kay Bad, Vlogcaster Armandin, Buenas Diaz, Vlogcaster, tapos maayong buntag kay paring Epipanyo Labrador, ay condolence pala, namatay palang inaanak ko. I will call you, very important. Tapos hanggang dyan lang muna, mga taga Surigao, no? Surigao del Sur, Surigao del Norte, Marajao nga aga sa inyo hurot.
sa mga tausog, um, Marayaw, may naat. Sa mga Maguindanao, mapya mapita. Sa mga Maranao, mapya kapipita. Sa inyo langon, sa lahat kayo na mga Muslim, itong aking bati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa mga Itawis, napya nga matarok. Tapos sa mga Pilipino dyan sa Netherlands, Goji Morgen. O di kaya baka gabi dyan, Golden Hamon. Sa mga Pransya, sa France, sa Paris, mga Pilipino dyan, Bonjour. O di kaya Bonsoy. Tapos sa Kankanay, mga kapatid natin dyan, sa bundok ng Cordillera, Gawis ay Wagkat. Tapos sa Ibaloy, Mapting dyan, Agsapa. Ibanag, mga mapya nga Uma Nikat. Tapos sino pa? Mga Pangasinensi, Maabigya Kabuasan. So, sa mga Japanese, mga Filipino-Japanese, Uhayo, gozaimasu. Sa Germany, Guten Morgen, kung umaga, kung gabi na, Guten Abend. Sa mga Hawaiian, Aloha, Yaka-yaka. Okay, so yan na lamang po at babalik po ako mamaya. O si Jima Roldan, Atty. Toto Kausing, totoo po bang may fiscal nagsinungaling at nabili? Totoo po yan kasi matagal na ako naging abogado. Alam ko po yan. So Gia, Sakura, 35 na ko, lapit na Pasko. Busy na naman sandaan. Bumblebee, Ohio, gozaimasu. Wow, taga-Japan pala ito. Sa Sakura 35, Ohio, Sakura, isa gozaimasu. Wow. Tapos si Royal Kagbay. Tapos si Bumblebee 5, si Gia, Sakura 35, Kikuman. Okay? Magandang umaga po. Magandang umaga, Mayor Rico Blanco, Councilor Raimundo Rojas Jr. O, yan lang muna, kaming dalawa. Sana mabulok ka kayo sa kulungan. Naniniwala po ako na totoo po ang kasong rape laban sa inyo. Minor pa?